Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective energy of collective around this time. In alignment or else balance. Or pwede ding natingga or nag-heal ka. Pwede din na hindi ka makagawa ng move, action, kasi natingga ka. So, for information, sa temperance. In alignment ka na, baga ready ka na yan, in alignment na mag-take na action, na aalis, na pwedeng ma-atake or ma-atake, pwedeng pang-atake din to yung chariot or else ay hindi mang-atake ng mga inosente or ibang tao, pwedeng atake yung mga evil forces, ganyan. Lagad ng dilim, ganun. Kaya in alignment diba? Sino ba nag-align? Diyos. So, alam nyo guys, kaya talagang in-explain ko at I'm trying to make it clear to you kung ano yung tama sa mali because you know what? The Holy Spirit convicts the sinners. Search nyo kung ano yung dahilan kung bakit nagsabi si Jesus Christ na ipadala niya dito ang Holy Spirit para mag-guide into all truths sa mga believers. Yan. Papadala talaga. So that's why gano'n ang ko kasi yan ang aking mission guys, no? Mag-guide and mag-convict ng mga sinners and mag-guide into all truths. So yan. Kaya talaga in-explain ko na pag sa side ng liwanag, sa side ng Diyos, i-align ka niyan na like mag-atake. Kung ma-atake ka man, meron kang mission like mag-atake, meron kang i-destroy or atakihin. Yun ay sa evil forces yun. Yun ay mga alagad ng dilim o pwedeng mga fallen angels o witches, wizards, warlocks. Diba? So yan. I-clarify natin itong chariot na to. So what's with the chariot here? Kain na tayo, plangga. Yung mag-take ka na ng action para magkaroon ng union sa inyo ng person mo. Pwedeng kayo mismo, pareho kayong dalawa para ma-unite kayo na mag-take ng action. Hindi pwedeng isa lang. No? Kailangan ay mayroong pagkukusa sa both side or kaya ay syempre kung sino yung lalaki, di ba, yun ang mag-approach sa babae talaga, yun ang mag-reach out. Hindi pwede na babae yung mauna, pero pwede din yun, pero dapat ay pagka mga ganyan, lalaki talaga mag-reach out sa babae para ayan at hindi naman yung babae magmukhang tanga o magmukhang ewan, di ba? So yan. O pwede din babae. It depends on nyo. Basta magkakaroon ng union or conciliation or balance sa inyong dalawa. Such. O, diba? Yung hindi ka na maging superior. Yung hindi na kayo yung parang yung kailangan si person mo ang mag-approach sa'yo. No? Kailangan ikaw ang mag-approach sa person, yung walang kikilo sa inyo, kayo yung papatas-taasan kayo, no? Kung sino yung masunod, kung sino yung suyuin. Hindi dapat ganoon. Willing kayo na suyuin ang isa't isa, kontakin ang isa't isa. Alam niyo, hindi pride ang pinapairal ninyo, hindi ninyo pinapairal ang desire for control and power sa relationship. Hindi naman kailangan yun sa relationship na kung sino yung boss, kung sino yung masusunod, kung sino yung powerful. Dapat there's equal give and take and both kayo ay alam niyo yung submissive sa isa't isa, understanding and willing na mag-give, willing na magpakumbaba, willing na intindihin at unawain yung isa't isa, willing na yung maging submissive and magkaroon ng balance, union sa inyong dalawa. Ganon.
So, magiging persevering ka na yan, magiging determined, magiging positive and courageous. And ikaw na yung driver ng buhay mo. And nahalain ka na para ikaw na yung driver ng buhay mo. Baka kasi may nagda-drive sa'yo eh. Like yung mga gumagawa ng deceit pa. Dinadrivean yung utak mo. Diba? Uso yun ngayon. Sino ang person na magkaroon ng union sa inyo? Hindi nakakahiya ang maging submissive o magpakumbaba o i-approach mo yung person mo. Lalo na kung nagkakilala na kayo yan. Nakakahiya din. Page of Wands and reverse. And Six of Swords. Hindi lang to excited or hindi siya nag-start na mag-take ng action itong person na to or hindi siya positive na mag-take ng action or hindi siya nag-umpisa na mag-take ng action. Maring may deceit dito. Kaya parang umiiwas siya. May iniiwasan siya para peaceful yung buhay niya, yung isip niya, panatag yung isipan niya, ayaw niya ng gulo. Baka ano lang yung iniwasan niya, mga kaaway o yung mga nampo-provoke, yung mga ano ba to iniiwasan niya. Six of Swords. Yung mag-take ng action. May kamay na yung clear and sharp yung mind niya na mag-decide siya na panindigan niya na mag-take na action. Iwasan niyo yun. Maybe because of deceit or fear. Pero naka-align ka na eh. Naka-align na kayo na yan at magkaroon ng movement. So may mag-take na ng action sa inyo. Hindi naman importante kung ikaw mag-take na action person mo. Diba? Maganda nga, pareho kayong dalawa na willing na ma-unite and mag-take na action sa isa't isa. So, clarification na naman. Yan ang energy ng person mo ngayon. And, ano pang information about your person? Cold, unemotional, and parang malaro to or driven by excitement. Pwede ding namamangka sa dalawang ilog, ganun siya. Parang player type pa, parang hindi nagko-commit or basta ganun yung energy niya or else excited lang talaga na kung ano man yung mga bagay na yung ginagawa niya na exciting para sa kanya. And at the same time, driven din siya and aggressive, fiery, determined, energetic, active. Yan. Hindi niya pinapairal yung emosyon niya. Hindi niya sinusunod yung emosyon niya. So, hindi yan weak emotionally. Pagka ganyan. Ano ang naisabihin sa iyo ng person na magkaroon ng union sa inyong dalawa? Anong purpose ng union na yan sa inyo? Ito ang naisasabihin. Stagnant na yung connection nyo. Maybe stagnant siya or stagnant yung connection nyo. There's stagnant. Umaring ikaw yung stagnant. Kasi di ba merong ano dito, temperance sa energy mo.
dahil ina-align ka pala, no? Parang piniprepare ka niyan, kaya parang tingga ka. Parang pinapakalmado, nirelax mo yung sarili mo, yan, nag-heal at the same time. Yun pala piniprepare ka na or in alignment ka na, yan, with this person na ma-unite kayong dalawa. So, ito yung purpose kung bakit kayo ma-unite. Meron kayong abutin na goal, o meron kayong gagawin na you're goal driven to achieve it or to accomplish it. Na positive kayo, passionate and full of strength and active and full of fire na gagawin yan. Action, movement, yun ang gagawin ninyo. Anong gagawin ninyo na dalawa? Bakit kayo ma-unite? Destiny nyo. Alangan ano pa. Palang to eh. Kinuha ko na sa Pride. Clarify ko pa kaya? Yeah. Destiny. Automatic. Yan. Kung ano yung nakadestin na mangyari sa inyo. Kung ano yung nakadestin na gampanan ninyo. Kung ano yung pwede ding nakatadhana na o tinakda na mission nyo, nakatadhana na mission nyo na gagawin. Of course, po may alignment from God yan. Alignment. Alignment eh. At may mga anghel. Para bang may mga anghel na mga nakasurround sa destiny ninyo, sa inyong parang suportado kayo ng heavenly realm, celestial beings niyan. Ano ba, may mga nakapalibot sa inyo ni person mo na mga anghel? Meron nga, para magtagumpayan, para mag-rejoice kayo, para magtagumpayan. Meron nga, iba-iba nga anghel eh. Merong Zis. Ano yung Zis? Parang ibon na angel. Iba-iba kasi yung mga anghel talaga. Meron pang subspecies na seraphim, hindi lang seraphim eh. Iba-iba yan. Pag ganito, Zis yan, yung parang ibon, pero malaki yan. Zis, angel. Pero yung Zis na ginawa ng God, sabay ni Leviathan at ni Behemoth, naging fallen angel yun eh. Pero siguro may ginawa na naman yung God. Siyempre, ginagawa ka ng God yun eh. Para mag-experiment na parang ganun. Kinag-create ng God yan. Parang ibon yung form yan. Ganyan sa langit. Hindi yan parang katulad dito sa mundo na human form. May doon sa langit, may mga ibon, may mga leon, ang di ba? Sa Bible din naman. Tapos, parang may mga cherubim, cherubim, 4 yung ulo. May agila, may tao, may baka, at may leon din. Yung seraphim ay 6 yung pakpak na parang apoy siya. Made of fire yan eh, seraphim eh. Yan ang pinakamataas na rank lahat. Na nagbabantay sa throne ng God, seraphim. Meron kayo seraphim dito. Parang ano lang to eh. Ito parang siguro ay pwedeng principality. Yan. May throne pa, di ba? May mga ganon. Pero yung seraphim, nagiging dragon yan sila. Pwede silang palit ng anyo into a dragon form or kahit anong form. Ganyan naman yung mga celestial beings. Kahit fallen angels ngayon, nag-iba-iba ng form eh. Pero yung kaya na shape-shifting into a dragon form, seraphims. Kahit yung subspecies ng seraphim, Leviathan.
touch. Bad touch. Ow! Back ko. Aray. Ano ba yung gagawin nyo na active kayo? Na purpose kung bakit kayo pagsamahan. Yung para hindi na makaharang, hindi na makaharang. Hindi na makapigil. Hindi na makadipinsa. Pwede hindi na makadipinsa ang ano kaya? Ang mga sa kadiliman, of course. Ang mga sa kadiliman. Sa kadiliman. Hindi na sila makadipinsa. Ano ba yung ginagamit na pang dipinsa? Malalaman nyo lang yan, no? At i-guide ko yan. Ito ay collective reading. So, hindi ko din kontrolado kung sino ang kuhaan o kung sino-sino ang kuhaan ng energy ng aking guide. Yan. Na nag-guide sa akin. Asa lang talaga ako sa guide ko, guys. Yan. At sa God ako nagpapaguide, minsan kay Jesus Christ. Dahil sila talaga ang guide ko. Kailangan sana ako pag-guide. Kahit sa vision ko, sila naman nag-guide sa akin. Yung sa pagtulog ako, sila naman nag-guide eh. Kunwari, meron akong gusto malaman. Bago matulog, manalangin ako na, basta ilingin ko na, para malaman ko kung ano yung totoo talaga. So yun, pinapakita yan sa panaginip ko, vision ko. Tapos, Kahit ka maglama. Ay, sige. Mamaya na. Ano na ba yun? Sige, mamaya na. Ito mo, sarap. Ay, ito. Tapos, ano ba yun? Para hindi na makapagdepensa itong sa kadiliman. Basta yung mga alagad ng dilim siguro. Basta sa kadiliman. Basta mga nasa kadiliman. Yan ang inyong gagawin na active kayo. And lively. Strong. Pero kayo sa side ng Diyos. Ibig sabihin niya, hindi kayo gagawa ng witchcraft pa. Hindi kayo gumagawa ng witchcraft. Hindi kayo gagawa ng witchcraft. Hindi witchcraft ang gagawin niyo ha. Sa side ng Diyos eh. So, ano naman ang gagawin pa ninyo ng person mo? Ako lang, gusto ko yung ganitong reading eh. Parang, basta I like it. Nakakatuwa. Para sa akin nakakatuwa itong ganitong reading. Kaysa sa love life. Kaysa sa drama ng love life. Well, ang ingay! Makafocus yun sa video ko eh. Doon na lang kaya sa kwarto yan. Ay, saan ka ba maglaba? Sa baba? Oh. Yan. Ano, tanggal tindahan. Ito pa yung gagawin ninyo. Yung magkaroon ng stability sa inyo. Maging partner mo yung person na yan na nakadistance sa'yo. Pwede kasal kayo eh. Malakas. Hinaan mo lang. Umugong sa video yan eh. And very positive yung inyong pagsasama. Yung inyong relationship or partnership. Yung
pag naging asawa mo na siya, pag nagsama na kayo bilang mag-asawa, bilang mag-partner, so mapangasawa mo talaga siya. Hindi lang basta maging partner mo sa mission or purpose ng God sa'yo, sa inyo, kundi mapangasawa mo din talaga. Possible magkaanak pa kayo eh. Ano pang gagawin ninyong dalawa? Para hindi na makapangontrol yung sa evil forces, yung mga nangontrol ng mga witchcraft, basta yung mga lahat na nasa kadiliman. Yung mga nasa kadiliman, siguro kasama ng fallen angel dyan. Basta ng mga nasa kadiliman, witches, wizards, warlocks, mga magician, evil magician, yung mga nasa kadiliman, hindi na sila makapangontrol. Hindi na sila makapang-manipulate. Hindi na sila ngialam sa buhay ng mga tao, ng people of God. And meron kayong gagawin na fearless kayo eh. Mag-risk kayo kapag sa palaran na umpisa nyo gagawin niya na fearless kayo, walang takot. Or basta fearless, o may takot man, kunti lang, kaya fearless eh. And yung maging yung hindi na mag-prosper yung ginagawa yung weapon they formed against people of God. Yeah. Hindi na mag-prosper ang weapon they formed against the people of God. Yan. Sa mga nasa kadiliman. Yan. And ano mangyayari dyan sa inyong dalawa? Kasi magsasama kayo, magkakaanak ba kayo? Para may kilig-kilig naman kayo? Hindi. Actually, hindi ka magkaanak eh. Aso na lang. Pusa. Ang gusto niya, lion. Cute nga yung lion eh. Yung baby lion. Ang cute kaya. Kaya ko lang mayaman. Nag-alaga ko ng leon. Gusto ko yung leon. Tiger din. Ang ganda. Bear din. Maganda din. Kaso lalakas kumain yun. Kailangan mayaman ka talaga. Mahal yun. Pero ang ganda. Ang cute yan. Ang mga lion, tiger, bear. Ang cute. So, ano pa? Para yung mag-lover na may mag-lover na or may nagpapahiwalay sa mag-lovers na pinapajuggling ang mag-lover o yung pwedeng lalaki or babae or both na hindi makapag-take ng action sa kanilang person na natili maghiwalay or separation ay i-destroy ninyo yung yung nagpa-separate dyan, yung mga magician, witches, wizards, warlocks. I-destroy ninyo yan. Pwede yung patayin ninyo. Yan ay atakin ninyo mga witches, wizards, warlocks. Maaaring kayong chosen one. Yan ang mission ng chosen one, tagapatay ng mga witches, wizards, warlocks, magician, evil magician. Yan. Pwedeng chosen one kayo. Saka is chosen one. Papatayin nyo daw. Itatagumpay kayo niyan. Mission nyo yan from God eh.
And yung mag-ex na syempre naghiwalay ay magkaroon pa ng new beginning sa kanila. Kasi i-destroy ninyo yung mga witches, wizards, warlocks, magicians. Alagad ng dilim, yung sa kadiliman, na pumipigil sa kanilang union or yung makapag-umpisa sila ng new beginning or relationship. Yan. Sa kadiliman ang i-destroy ninyo, ha? Kasi sa sign ng Diyos, eh. Oh, putik. Wala na electric pan. Ayan. And, istorbo talaga yung nakakainis, eh. Kasi itong mga inatake din nila yung isip. Like, clarify ko muna to, ha. What's with the 4 of swords in reverse here? No clarifications of 4 of swords in reverse. Inatake na, binibigyan nila ng sakit, yung like insomnia, hindi makatulog yung tao, sinisindan nila ng mga spell, dark spells, like mapalipad hangin, tigal po, yung tao kaya hindi makatulog. Yan naman ang ginagawa ng mga witches, wizards, warlocks sa kadiliman, yung mga sa kadiliman or yung mga alagad ng dilima. Nasisent ang mga dark spells, tigal po, palipad hangin, gumagawa ng mga rituals, di ba? Nangungulam ng babarang, ganyan. Nang-spy sila, binabantayan nila yung buhay ng iba. Baliw ang mga ganyan. Kasi yung buhay ng ibang binabantayan nila, buhay ng iba, pinagfokusan nila. Ay, nako. Tuwang-tuwa pa mabruha pagka nakapangpinsala. Pero sa kabilang buhay, parusa, mabuti nila. Bruha talaga, witchy. Magician si lagad ng dilim kay bruha. Bruha ang tawag sa mga ganyan. Di ba yung mga mangkukulam, bruha ang tawag. Mangkukulaman o mambabarang. Bruha ang tawag sa kanila, eh. Pinapahirapan nila yung mga tao. Yung people of God. Inatake nila yung isip ng mga spiritual attacks. And pinagtutulungan nila. Hindi lang isa. Grupo sila. Nagtutulungan sila na atakihin yung iisang tao kung sino may mga inaatake nila. Pinagtulong-tulungan nila. Nagtulong-tulungan yan sila. Yung mga alagad ng dilim. Bakit sila nagtulong-tulungan? Kasi pag isa lang, baka hindi iipikto. Mahina. Kasi mahina. Para lumakas-lakas siguro. Kaya kailangan madami sila. Kasi mahina, eh. Kasi pinagpalit nila sa kaluluwa nila na itim na kapangyarihan, katiting lang naman yung binigay sa kanila ni Satanas. At ang kumikilos yun kung bakit tumatalab yung mga ritual nila at mga witchcraft nila. Fallen angels. Evil forces. Tapos sabihin nila sa Diyos. Utuin pa nila iba. Paniwalain nila sa Diyos pa yan. Pinapapatay nga ng Diyos yung mga gumagawa ng ganyan, eh. Nasa Exodus 22:18 yan. Sa Bible. Bakit pinapapatay ng Diyos? Nagasik sila ng lagim. Namiminsala. Nanglilito ng isipan ng tao. Nanggugulong ng buhay. Naninira ng buhay.
namimiste, namiminsala, hindi nila patulugin yung tao, namamanipulate, nadi-deceive. They send lies and deception and illusion and manipulation sa isip ng mga tao. Ginagawa nila madilim ang buhay ng iba. Dahil sa inggit nila, dahil sa pagkagahama nila. Dahil sa greed nila. Kaya sila pinapapatay ng God. Kung ano pang rason nila. Basta witchcraft. Sa kadiliman na misyon galing yan. Sa the devil's kingdom galing yan na misyon. Hindi yan sa Diyos. Kaya pinapapatay ng Diyos yung mga ganyan. Witches, wizards, warlocks, magicians, evil magicians. Yan ang ginagamit ni Satanas against sa people ng God. Kasi yung negativity pa lang nila, energies nila, like their puot, invade. Emotional toxicities nila, inggit, yun ang invade. Jealousy, mga negativities, lower vibration sila. Pwedeng ma-unite kasi yan sa tao na sinda nila eh. Plus may mga spells pa. May makikilos pa yung mga yun yung magpagana ng mga ritual nila, mga palipadhangin nila, yung mga sinisent nila na mga demonyo, yung sinusumuna nila mga demonyo. Talaga may collaboration yun sa kanila. Hindi lang ito iisa, grupo-grupo sila. So, hindi lang isang tao yan. Plus, may mga collaborate pa yan ng mga evil forces. Yung mga yan. Kung sa side ng Diyos, na may mga mission galing sa Diyos, ang kakolaborate o nag-guide niyan para alam ko ano yung gagawin, kung paano ma-accomplish ang mission, kung anong dapat madiskubre ang sarili, ang mga kailangan na magamit sa mission para magtagumpay ang mission from God, ay mga anghel, di ba? O kaya kasama na si Jesus Christ. Sila naman, mga demonyo, mga fallen angels, mga elemento, masamang elemento, mga unclean spirits, evil spirits, yan ang kanilang mga ka-collaborate, kakuntsaba. So, papatay din ba kayo ng mga witches, wizards, warlocks? Ang person mo na yun. Tingnan natin, ha? Oo, papatay din kayo. So, maaaring isa kayo sa chosen ones. Yan ang mga mission ng chosen one. Papatay ng witches, wizard, warlock. Mga magician, evil magician. Kasi pinapapatay ng God talaga yan. Yung mga witches na yan. Magicians, evil magicians. Basta mga gumagawa ng witchcraft at sorcery, black magic. Pinapapatay ng God yan. Yan ang pinapapatay ng God. The Hermit. Maaaring nag-introspect kayo eh. Tapos, palago ng palago, pag-grow ng pag-grow. Yung naging stable and secured kayo. Hanggang sa, alam nyo, nagagawa nyo na in reality, yung mga nalalaman nyo through introspection, doon yun malalaman, hindi mga urash, hindi yan mga ritual ang gagawin niyo dyan. Basta i-guide naman kayo yan through sa pag-introspect or basta i-guide kayo eh.
I-guide kayo niyan. Hindi tuturo ng tao yan. Ang magtuturo niyan, pag mga ganyang mission galing sa Diyos, ang magtuturo niyan sa inyo, mga anghel. Mga anghel of Jesus Christ. Based on my experience. Sasabihin na lang ng mga walang mission sa Diyos dahil ang mission nila sa Diablo na mga gumagawa ng witchcraft. So sinasabi ko, baliw. Baka magbansagan pa na akong baliw. Dahil hindi nga nila na-experience yung ginaguide sila ng Diyos. Yung ginaguide sila ng anghel. Na may mga nadidiskubrihan silang kapangyarihan. Yung kapangyarihan nila galing sa demonyo. Sa evil forces, ang nag-guide sila, nag-udyok sila ng gumawa ng masama na pairalin yung inggit nila, magasik ng lagim dahil nainggit o umiiral pagkagaanid nila, hindi naman sa kanila gusto nila ang kinin, like destiny ng iba, kung ano pa, demonyo yung sa kanila. Kaya puro injustice yung pinagagawa nila, puro kasamaan. Tapos, pagka expose sila, sabihin nila, gina-judge daw, o hindi man daw sila perfecto, kay tao lang daw sila. Ganun na yung rason nila. Ba't acceptable ba yun sa karyaan ng Diyos? Yung mga rason nila na yan. Pwede naman silang magbago. Hindi sila nagbabago. Matagal na sana kung gusto nila magbago. Nagbago na sila. Pero hindi sila nagbabago. They choose to be evil. To be part of the devil's kingdom. To be yung alagad ng dilim. Yan ang aking mission. Mag-convict ng mga sinners. And to guide all truth to all believers. And to guide all truth to all believers. Yan ang aking mission. Isa yan sa mission ko. Sa inyo alam yung mission nyo, guys? Mga diskubrihan yan. Basta ano lang kayo, mga sa side ng Diyos. Sa Diyos din yung inyong mission galing. Lalo kung empathetic kayo, mawain, you follow God's rules, may takot kayo sa Diyos, pipiliin ko ng Diyos niyan, bibigyan ko ng mission. And kumbaga, yung mga malalaman ninyo through pag-introspect, yung pag-discover ng mga ninyo niyan maklaruhan kayo na may mga ganun kayong kakayanan. Doon yung malalaman, kadalasan through pag-introspect. Kasi habang nag-introspect kayo, ikagay kayo kung paano ninyo madiskubrihan yung mga kakayanan ninyo. Or even power, kung meron kayong power, binigay ng God na inborn. O binigay ng God, di ba si Moses may power? O di ba? Si Prophet Elijah may power. Galing sa God yun. O kaya makakayanan na magagamit ninyo sa inyong mission. Hanggang sa, alam niyo magawa ninyo in reality. Na kahit imposible sa paningin ng iba na magagawa ninyo, ay magagawa ninyo. Kaya kay Moses, parang imposible yung magagawa niyang miracle, di ba? Para sa mga tao. Pero, nangyari in reality. Dahil God ang bigay sa kanya ng authority and power na magawa yun. God ang nag-turn into reality ng mga kung ano man yung ginagawa niya. Diba tinataas niya nga lang yung tungkod kasi yun sabi ng God sa akin, taas mo lang ang tungkod. Sa kanya yun hindi sa inyo yun. Gagay lang din kayo kung paano nyo gamitin yung sa inyo, kung ano yung madiskubrihan ninyo, yung mga kakayanan ninyo. Hindi naman kasi pare-pareho yan. Mahati ang tubig sa dagat, sa Red Sea, diba sabi ng God. Tapos, yung dumating din yung salot sa Egypt, diba, tinaas nila yung tungkod niya. May tungkod siya
At yung tungkod na yun, may power yon. Yung tungkod na yon. Sa akin naman, iba naman sa akin. Walang tungkod. Hindi ko na kailangan sabihin. Ano yun? Wala akong sekreto. Kahit isa. Hindi na din kailangan. Yung sa iba nga napaka-secretive eh. Tapos ako kwento about sa aking sarili. No way. No way. Kaya mo lang ang chicharon. Na magalang mag-reading. Ayan. And ano ang naisabihin sa'yo ng person mo pa? Yung magkaroon ng union sa inyo ba? Maging matapang ka na lumayo sa kung saan man na hindi mo magawang makalayo dyan. Pwedeng lugar, situation, or kung ano man yan. Maging matapang ka na lumayo dyan, tumalikod dyan. Para hindi na ma-delay. Pwedeng person, or situation, or lugar. Hindi na ma-delay yung union ninyo. Ayan. Para makarecover ka din sa o kayong dalawa sa emotional turmoil, grief, regret. At para hindi na magtuloy-tuloy yung pinapadelay yung union ninyo eh. Pinapadelay yung magkakaroon ng union sa inyo. Pinapadelay, may nagpapadelay daw. Para magtagumpay na maging victorious na, succeed na ma-unite yung dalawa. Mukhang atat itong si person mo na tama ba? Atat ba itong si person niya? Atat na si person mo mag-message kay. O yung magkaroon ng communication sa inyong dalawa, na hindi na matingga yung connection ninyo. Nang sa ganun, magkaroon na ng union na sa inyo. So yan, ito na lamang for collective reading.